my beloved Boss Mike Cervera. Tignan nyo to kung paano naman ito. Binanatan ni Trillanes si Pulong noon. Di ba? Pasok! Now ka lang ulit nakapanood. Baka naman busy ka na eh. Okay lang yan. Marlene Valencia. Oo. Edita Velasquez. Opo, eto na. Pasok! Isang palaban na Vice Mayor Paulo Duterte ang humarap sa Davao Media kanina. Sabi ng anak ng Pangulo, iniinis lang daw niya si Senador Antonio Trillanes kaya hindi pa niya ipinapakita sa publiko ang kanyang tattoo. Hindi mo yung toto. Pero when the time comes, na nahulog na siya sa iya, kinaputol na ihampak ko sa tataas sa iyang lupa, ipakita na ko ninyo. Nako, pinakita ba? Mga kababayan, itong mga Duterte pare-parehas lang. Parang yung tatay niya. Ano sabi niya? Pipirma ng waiver. Pero ito, tingnan niyo, ipapakita daw niya yung tattoo niya. Hanggang ngayon, mga kababayan, nga. Lumipas na ang maraming taon, halos mag-iisang dekada na. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin natin nakikita o hindi pa rin niya pinapakita kung ano talaga yung tattoo niya. Diba, Jocelyn? Ganon, oo. Ganon sila mga Duterte, pare-parehas sila. Tingnan nyo. Ulitin ko Sabi niya ipapakita niya, pero hanggang sa ngayon, mga kababayan, wala pa rin eh. Isang palaban na Vice Mayor Paulo Duterte ang humarap sa Davao Media kanina. Sabi ng anak ng Pangulo, iniinis lang daw niya si Senador Antonio Trillanes kaya hindi pa niya ipinapakita sa publiko ang kanyang tattoo. Kailangan pa ng inisan talaga? Kailangan pa ng inisan? Alam nyo mga kababayan, hindi uso yan kapag nasa politika ka. Kasi ang lahat ng mga tao, seryoso sa mga usapin at bagay-bagay pagdating sa mga interes ng mga lugar o bansa. Diba? Mary Jane de Vera. Kaso nga, Shine Ranga, etong mga Duterte, wala sa kanila yun. Wala silang pake sa nararamdaman ng iba. Ang mahalaga lang ay kung ano yung kanilang nararamdaman. Hindi mo yung toto. Pero when the time comes, na nahulog na siya sa iya. Nahulog na siya sa iya. Sa kanyang hindi ko maintindihan to susunod. Paki-translate na lang sa mga kababayan nating Bisaya dyan, dili ko makasabot. Kaya kinaputol na ihampak ko sa tataas sa iyang lupa. Ano yung ibig sabihin nun? Maya San Pedro. Kasi alam nyo itong mga ito, talagang hindi sanay magsalita ito ng tuwid na Tagalog eh. Baka Boss Mike kaya ayaw ipakita yung tattoo niya kasi nahihiya siya ipakita dahil ang tattoo niya ay sisiw. Hindi. Ang tattoo nga daw nito ay tattoo ng nangangahulugan na ikaw ay membro ng isang international criminal organization. Triad, mga kababayan. International yan. Pakita na ko ninyo. Palaguton yun yung mga kalaban, hantod, mabuak ang ilang utok, labi na ng mga yellow tides. Kung tutuusin daw, mas mukhang drug addict si Trillanes kaysa sa kanya. Teka muna. Kaya pala, nagpa-drug test, hiwalay kay Migs Nograles. Kasi nagkaroon pa ng issue, mga kababayan. Nagpakuha daw doon sa nabayaran niya para maging negatibo. Di umano ang resulta. Diba? Mga kababayan, yan yun. Kasi alam nyo, mga kababayan, ganito yan. Pagka nagkahamunan, lalong-lalo na at nabalitaan ng mamamayan, dapat kung ano yung hamon, yun ang masunod. Kaso mga kababayan,
itong si Migs Nograles na hinamon sa isang ahensya. Oo, thank you naman sa lahat ng mga bagong subscriber natin. Cristina Lacuata. Oo, di ba? Oh, Loretta Molina. Hinamon mga kababayan ni Aris Ledesma si Pulong ewan ko kung napanood nyo yun, magpa-drug test daw sila, sabay. Oo, sabay sa isang ahensya kung saan sabay din lalabas ang resulta. Kita nyo mga kababayan. Pero hindi talaga. Hindi pumunta. Sino? Si Pulong. Oh, natakot kay Migs Nograles dito pa kaya kay Trillanes na talagang buong pamilya na pinanggigigilan? Ano? Kaso papalag ba sila rito? Unang-una, si Senator Trillanes, isang matalino. Oo. Ikalawa, walang issue. Ikatlo, mga kababayan, tapat ito. Kita nyo, kaya lang dumarating sa pagkakataon, sabi ko nga, pagdating sa politika, kadalasan, eto na, iba-iba ang pananaw niyan at views kung ano ba talaga ang mga dapat nating paniwalaan. Mas mukha pa yung drug addict yung Dinadaan na lang sa pamura-mura. Alam nyo mga kababayan, itong pamilya na to, pamilya, ng palamura, na hindi nagiging magandang halimbawa sa bawat pamilyang Pilipino. Aris April, Lloyd Apagaduan, nandyan na rin. Rosario de la Torre, si Bernie Pogi Channel, na katulad ko. Pagtakot magpa-drug test, nako, supply yan. Slap chick, nako. Di ba? Eto na, Maring Chi. Pasok. Valentina Borbon, nandiyan na. Rene Baguio, nako, Nico Day Choco. Mga late kayo. May gusto sa akin sa Senado Ay! Pikon na pikon, mga kababayan. Kita nyo naman yung pagmumunga. Mukhang pikon na pikon. Ito lang yan, Pulong. Nagkakaroon ng pagdinig dyan sa Kongreso. Ito nga ang Quadcom. Pero ni Misang Pulong, di ka pa naman namin nakikita. Sasampalin. Diba? Sasampalin kita ng burat. Tanong ko sa inyo mga kababayan. Nakita nyo na bang humarap tong si Pulong sa Quadcom? O baka nakakalimutan nyo. Congressman ito. Congressman ito ng Davao. Paano? Bakit hindi nyo makita ito? Puro lang dakdak ito, parang si Digunyo. Diba? Ngayon, alam nyo na kung bakit talagang takot na matanong ito sa mga issue. Bakit? Malaking parte ang partisipasyon ni Pulong pagdating sa usapin ng mga illegal na droga. Diba? Masarap sana magkaharap uli sila. Nino? Ni Senator Trillanes at ni Pulong. Dahil sa ama niya, baka sabihin ng mga DDS, mga kababayan, no match na kasi si Trillanes, bata-bata pa. Makisig pa. Si Digong, matanda na, ulyanin na. Alam nyo mga kababayan, yan naman yung kanilang magiging magiging dahilan dyan na kaya hindi na umuubra itong si Digong dahil matanda na. Bakit hindi yung bata-bata ang paharapin? Di ba? Hindi yung bata-bata ang paharapin. Kung ayaw nyo si Pulong na humarap, kasi dapat nandoon tong si Pulong Kasi congressman nga ito. Kaso hindi.
ang pinapaharap yung kanilang aso na kongresista ng Duterte Youth. Di ba? Bakit hindi pulong? Ayun tuloy, nagkalat yung aso. Biruin mo kung saan-saan tumae. Ay, sorry naman sa nananghalian. Ano? Oo, di ba? Ang pangit ng mga binitawang mensahe. Parang labanan lang ng ng presidente sa elementary. Putik na yan, paano natin to? Oy, pulong, dumalo ka, Harapin mo si Trillanes, O kaya, sa bagay, sasabihin nila, si Baste, wala naman, di naman kongresista yan Ay, kongresista, tignan nyo naman itong isa. Kung ano pinagsasabi. Halatang halata rin tong isa na to. Lahat naman sila iwas. Tandaan nyo mga kababayan. Kung ito mismong congressman, hindi ito makadalo. At iwas din ng iwas ito tulad ni Sara na talakay natin kanina. Ganon din naman ito. Tingnan nyo kung paano umiwas. Itong gustong gawing Marawi ang Ilocos Norte. Seryosohin. Ito, tingnan ninyo. Puta, Baste Ibang klase sige. Di ka naman dyan tanong ko lang. Di ka naman dyan fentanyl Sige, ito, pasok. Kaya kailangan talaga seryosohin natin yung sitwasyon natin. Yung sa nakikita ko, lalo na Congress ngayon, yung mga Dan Fernandez sa mga abante na yan, ang ginagawa, we could be talking about things that would, uplift the nation. Naklap po, uplift the nation. Ilang kayong nakaupo nun sa pamilya mo? Diba? Bakit? Naitaas nyo ba ang antas ng bansang ito? Ang sagot, hindi! Naloko na. Bagkos, pinandidirian tayo ng mga karatig bansa natin maliban sa mga hinihimod ng ninyo ang puwet na bansa. Di ba? China. Ganun sige, tuloy. And yet, we're talking about the lives of drug lords. Diba? Tingnan mo. We're talking about life of drug lords. Siyempre, kaysa daw mga kababayan, pag-usapan natin yung mga bagay-bagay na makakapagpataas ng antas at pamumuhay ng ating mga kababayan. Bakit pinag-uusapan daw yung mga drug lords? Iniiwas nyo ba yung sarili nyo? Huwag natin pag-usapan ang negosyo ng di umano'y pamilya nyo. Nakita nyo mga kababayan kung paano mang-iwas ito? Kaya lang mahina magpaliwanag talaga itong mga anak ni Digunyo. Mula kay Sara, kay Pulong at kay Baste, pansin na pansin mo kung ano ang motibo. Di ba? Wala Tingnan nyo mga kababayan. We're talking about the lives of drug lords. Diba? Diba? Dito. Yan. That would, uplift the nation. Anong ginagawa? Anong ginagawa? We could be talking about things that would, uplift the nation. Kailangan pag-usapan natin yung ng bansa. Makakapag-angat daw. And yet, we're talking about the lives of drug lords. Kita nyo? Imbis na pag-usapan natin yung mga buhay ng mga drug lords. Ayaw pag-usapan mga kababayan. Ayaw pag-usapan ni Baste yung mga buhay ng mga drug lords. So alam nyo na, mga kababayan, baka nakakalimutan nila tatay niya mismo
ang nagsasabi sa bunganga ni Digunyo. Ayaw ng droga. Pero si Baste, huwag pag-usapan yan. Kita nyo? Maliwanag sa bunganga nila nang gagaling mismo. Sunshine. Oo, thank you naman Oo, yung ating mga picture nung nasa Hong Kong. Mitch TV, George Tapia, sa inyo pong lahat ng mga bagong dating. Teresa De Vega, opo. Huwag niyong kakalimutan yan. Mag-like kayo. May vlog ako. Wala sa ulog, Boss Mike, RM. Jack Darrell, wala. Tapos na ang panahon. Nawala na mga basura na ito. Tandaan nyo, pag natalo si Digunyo sa pagka-mayor, laos na ang mga Duterte. Tapos na ang karir sa politika nito. Miss Nelly, Nilo Yalong, opo, Roel San Pedro, Sharon Lynchie, nako, oo, Marilo Bednanek, oo, Perry Bernal, opo, CG De Guzman, nako, dami nyo. Yo Bags, oo, Edel TV, ayaw kasi nila ang drug lord. Ayaw pag-usapan ng drug lord. Oo, ang gusto nila na pag-usapan, tanong kong Aljem, nandito ko na. Talagang paborito mo tong channel ko, Oms East, nandyan na. No po. Kaloy. Diba? Pwede naman natin pag-usapan anong magandang tulay yung gagawin natin next. Pinag-usapan na yan nung panahon ng tatay mo. Anong tulay ang magandang next? O natapos nyo? Mayroon tulay hindi madaanan ng 4 wheels. Merong tulay bako-bako, anak ng tinapa. Hindi magamit, nagdulot palalo ng traffic. Nako, ganyan ba yung pag-uusapan natin? Magandang road network yung gagawin natin next. Kaninong mass transportation system natin ilalagay yung pera natin? Yes, Kaninong... Wala na, huli ka na. Si Pangulo tapos na. Isang mass transportation para sa mga kababayan. Ayun, natapos. Pinabayaan ng tatay mo. Yung sinasabi mo, iniisip mo pa lang nagawa na ni Pangulo. Diba, Joy Para? Kung yan. Di ba mga kababayan? Iniisip pa lang neto, nagawa na ni Pangulo. Ang layo ng diferensya nun, Ikaw, nag-iisip pa lang. Yung tao na binabatikos ninyo, natapos na, ano pa? Jai, Benjamin De Guzman, Miss Au. Okay, pasok. Pwede naman ganun yung pag-usapan natin. Bakit ito? Bakit yung Vice President and bakit yung former President ang yung pinag... Kasi nga maraming issue. Ayaw niyong pag-usapan dahil mabubuko. Yung kapatid mo hindi nga makapagpaliwanag ng malinaw kung saan dinala pondo. Bakit ayaw natin pag-usapan? Di ba? Di ba, Aljem Romero, naiintindihan mo naman? Bakit ayaw pag-usapan yung mga issue ni Sara na hindi mapaliwanag ng maayos kung saan dinala yung pondo? At bakit hindi pwedeng pag-usapan yung issue ng tatay mo? Ang daming namatay na mga kababayan namin. Oy! Noong panahon ng tatay mo. Diba? Kaya daw pinatay para mawala ang droga. Pero umabot ng matapos ang termino, ang droga laganap pa rin. Kanino kaya? Kanino kaya namamagitan? Bakit hindi nawala ang droga? Sabi nila, dahil daw ang inyong mga pinatay ay ang inyong mga kalaban lang sa pagbebenta ng droga. Diba? Meron kayong 50 million, 60 million kada 6 na buwan na kinikita sa mga illegal na nagbebenta ng droga.
Asar ako sa pagmumukha ng Basti na yan. Naku, Idol, gagalit tuloy. Oh. Wag na wag. Talaga, kayo maniniwala sa propaganda ng mga Dutay. Nako. Diba? Oo. So, ito na nga. Usapan, wala. No, I cannot be demoralized because I have a population to protect. I have about more or less 2 million people here in Davao City. Kailangan... Niya pating pinagmalaki pa. Oo, hindi daw siya matidemoralize. Pero, basta nakalimutan mo. Wala na. Yung mga dating taga-suporta ninyo, hinahanap natin kung nasan na. Feeling nyo, meron pa? Ipakita nyo kung nasaan sila. Baka mamaya, sila'y natauhan na. Tapos sasabihin mo, yung 2 million ninyo sa Davao, inyo talaga. Pero bakit sa survey? Ang layo ng lamang ng kalaban nyo dyan. Ng mga Nograles, pakita naman. Oo, tignan mo, anong pinagsasabi ni Basti na to? Diyos ko po, Basti. Oo, Basti, oh, nakikita mo ba yan? Yung kuya mo na magpapakita daw ng tato, 2,264 lang. Yung kalaban, eto ha, online survey. Migs Nograles, 13K. Ang layo. Wala pa sa kalingkingan. Anak ng tinapa. O, paano yan? Paano natin to ilalaban? Puro na lang tayo yabang. Pero wala na. Oo noon, nung nalinlan nyo ang mga Pilipino. Pero ngayon, hindi na. Namulat na ang sambayan ng Pilipino sa lahat ng mga kalokohan nyo. Diba? Dito naman. Kanino? Tatay mo. Siya pagka-mayor, mga kababayan. Carlo leads Rudy in online survey. Wala na. Laglag na ito mga Duterte, mga kababayan. Basura! Kita mo, Alje mo. Hindi ako may sabi niyan. Baka sabihin mo na naman, gawa-gawa ko na naman. Nograles malakas sa Davao. Kita mo. Sunstar News. Carlo leads Rudy in online survey. Paano natin ito itatanggi? Pagdating dito, sa online po, survey result. Nograles, 13K. Partida, baluarte ni Duterte kung siya ang nagpa-survey. Maliwanag mga kababayan, ang mga Duterte, binasura na ng sambayan ng Pilipino. Our beloved Boss Mike.